Did you guys imagine kung magaganap ang rapture on the 23rd of this month? Pasok na ang Great Tribulation. Actually, hindi lang po ako ang nakapansin ng pagbabago ng mundo, ng pagbabago ng panahon. There is something in my mind that I cannot comprehend or cannot fathom. What was it? What is this going on? Na hindi ko mapaliwanag. Kasi po kanina ako ay nagbiyahe. Mahabang biyahe yung pinuntahan namin. Ewan ko, sa paligid, upon seeing my surroundings, parang hindi ako masyadong ganon kapokus sa paligid. Dahil talagang ang nasa isipan ko po yung pagbabago. Ano yung pagbabago? Nagkaroon ba ng reset or something after COVID? Marami pong nakausap akong tao, especially yung kapitbahay namin. Hindi mananampalataya yan. Nagtatago yan sa amin dati pag may Bible study. Tinatawag namin puro dahilan. But one time, she told me, wala ka bang napansin? Sabi niya sa akin. Anong napansin? Sabi ko. Parang may nagbago sa daigdig, sabi niya. Ayun lang sabi niya. They notice it. Kaya sabi ko kanina, kung magra-rapture na sa September 23rd, lahat ng puso natin gusto na natin mag-rapture. Alam niyo, nagustuhan ko po rito, hindi ko kinokontra yung mga nagpre-predict ng September 23. I am not against them. Kasi yun ang kanilang conviction. Pero ako doon pa rin po talaga ako, no one knows. Wala nakakaalam. Idiom siya, oo. Pero tandaan mo yung salita ni Jesus doon. Pag sinabi niyang no one knows doon, ibig sabihin nun, talagang wala nakababatid eh. Di po ba? Doon pa rin po ako. Safe tayo pagdating sa ganyan. Pero hindi ko binabanatan yung mga nagpre-predict ng time. Alam niyo kung bakit? Ang kinatutuwa ko, they are excited also to meet Jesus. Pero kanina sinubukan ko ay PM some of our brethren, no? Kapatid kay Kristo. Para makita ko lang yung kanilang reaksyon. Nag-trip lang ako habang nasa Jollibee, nagla-lunch ako kanina. Nag-trip lang naman ako. Sige, PM. Iisa lang yung message. Darating na po si Lord sa September 23, 2025. Majority ng sagot, natutuwa naman ako, si Lord lang po ang nakakaalam. Okay. Mahusay. May sumagot naman, pwedeng hindi, pwedeng oo. Hati eh. Kasi tignan po ninyo. Napansin din po kasi nila yung pagbabago sa mundo. Napansin ko, ang una ko po napansin yung behavior ng mga taong nagbago. I don't know what happened. As if para ng mga robot, especially mga kabataan, the way they, the way they act, the way they react into things. Most of them right now are so involved or so active on social media. Everyone has the, desire to be famous. Iba na yung kanilang lakad. Kaya one time someone commented here, nang huhusga daw ako, I am not judging. I am just telling you the present stand of this world today. Pangit. Hindi maganda. Hindi kaaya-aya. Masagwa. Hindi na tama. Palaging kinakausap ang Lord, Lord, magbablog ba tayo sa September 25? Yes, I am serious. I asked Jesus. Nasa Jollibee kami kanina. Pero siyempre sabi ko, Lord, kain po tayo. O diba? Bongga yun. Then, Lord, darating na po ba kayo? Doon ko nga naisip na mag-PM sa mga kapwa mananampalataya. Kasi ang maganda po dito, excited po tayo because we have our confidence in Jesus. Ang mapangit po, ito, makinig po mabuti, ang pangit po nito is this. Baka merong false hope. Ano yung false hope na binabanggit ko? Akala nila,
Mararapture sila dahil sa gawa nila. That will be the greatest disappointment na mararanasan nila pag na-rapture na yung mga nagtiwala lang kay Kristo. Dahil akala nila, yung gawa nila, susi for them to have eternal life. O susi na rin para ma-rapture. Siyempre, itong pinag-uusapan natin, di ba? Ngayon, ganun pa man ang kinatutuwa at kiniligay ng puso ko. They had confidence in Jesus. At kanina, I was so struck and amazed by this lady na matagal nang mananampalataya. Bali, tita na ang tawag namin sa kanya. Hindi pa tayo tao sa mundo, mananampalataya na siya. Okay, ang kanya lang, hindi ko na ni-rebuke, matanda na kasi. Ang sabi niya ganoon, hindi pa darating si Lord, sabi niya. Because the gospel should be preached entirely in the whole world before the Lord will come. Hindi na ako nagbanggit na, tita, para lang po yan sa tribulation. Hindi po para sa atin yung kapasana. But you know what? I just let it go. This lady will be raptured. Despite ng gano'n ang kanyang pananampalataya. Dahil yun nagtiwala kay Lord as Lord and Savior. That's the only process. You believe in His finished work, hindi sa gawa mo. At itong lady ito, hindi ang gawa ko ang magliligtas sa akin, kundi ang ginawa lang ng Panginoon. Okay. That's enough process for her to be with us in the day of the rapture. On the 23rd, we all don't know, but we all hope so. Okay? Pardon me for the volume of my voice. Tulog na yung mga pinsan ko. Tapos, kapitbahay. I cannot have it in full force right now. How I wish, but itong cellphone ko nakatutok na sa bunganga ko para marinig naman po ninyo. Paki-adjust lang po yung volume ng mga gadgets po ninyo, please. Kasi gusto ko rin po marinig itong sasabihin ko. And I think itong na-obserbahan ko, imposibleng hindi nyo po na-obserbahan. Kaya nga po ito, this is the great danger here. Upon observing all of these things that I got observed, many thought that they're in the tribulation already. Merong worse ako nakausap, matanda na lalaki. Tribulation na. Nagsimula po yan ng COVID. Siya nagsasabi, wag daw akong magpapaano. Moderna kasi yung aking Moderna po yung aking, anong tawag dito? Bakuna. Oh, hala ka. Nagpa-moderna ka kanya. Fine. Tandaan mo kanya sa akin. Ang mga natatakan ng 666, hindi pa pasok sa kaharian ng Panginoon kanya. I mean, maiimpyerno daw. Oh, hindi maiimpyerno pala ako tatang. Only God knows, kapa niya. Lumusot pa eh. Ginong gusto niya sabihin eh. Di ba? Ano ba yan? Hindi ko po pinapatulan ng mga ganon. Alam niyo kung bakit ito, hindi ko rin pumasisi. Dahil sa mga nangyayari ngayon sa mundo, surprisingly, especially COVID-19 some 5 years ago, talagang akalain nga lang, strange things lead them to think that we are now in a tribulation period. But wrong. Because we really need to go back to the Bible, search it, and tignan natin mabuti the context. Context is king. Very important. No, we're not yet there. We're still in the church age. Diba? Thankfully, nasa church age pa rin po tayo. Wherein, makinig po mabuti yung inaabutan ng video ito. Please, receive the finished work of Jesus. Dahil, hindi nyo mararanasan yung mga nakalagay sa litratong yan. Famine, diba? Ano pa yan? War, death, and all that. You know what? You will never ever experience that. Because we will going to be with Jesus bago dumating ang panahon na yan. Please, accept Jesus as your very own personal Lord and Savior. It's very crucial. It's very important. Now is the time. Sabi ng Bible, if you hear His voice, do not harden your hearts. And behold, I am knocking at the door of your heart. Anyone opens it, I will come and sup with him. Sup means we will eat together. Ang gandang invitation. Ang gandang invitation mula sa King of Kings and Lord of Lords, the Lord Jesus Christ. Please. At alam niyo, pag nangyari yan, hindi niyo mararanasan yung mga nandiyan sa litratong yan. Dahil
mararapture na po tayo ng sabay-sabay. This September 23, 2025, I hope so. God bless.